This is BBS, Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junal Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado nasyonal pumilig naandal sa estado kanda bansang muro eleksyon. Kadagdagan ang mga dokumento sa isinumiter na sa ICE o ICI. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado nasyonal, DOJ arrest sa warrant ni Senador Batu daiman tinatago. DOJ bukas pa man giraray sa tell-all kana mag-aguma na diskaya. Gobyerno day dapat luya laban sa korupsyon. Yan ang mga headlines kan mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indogabos, ako po si Junal Cuba. Sa detalyes kinakan na sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, pinagrekomendakan Department of Justice DOJ ang pagsampa na ng kaso laban kay Charlie Chuhay ang bistado bilang atong asin 25 iba pa kasumpay kan seryikan pagkawara kan mga parabulang basado sa payag kan na press statement kanda sudma Disyembre 9, 2025 nailingan papil kanda prosecutors and prima facie evidence na may reasonable certainty of conviction para man sa kabilugan na 10 bilang kan mga kasong kidnapping with homicide kabali sa mga akusado ang nagkaperang mga opisyal kan pulis, mga tauhan kan mga parabulang asin man dating empleyado ni atong puwera kayan may grabe pa o may sinasabi pang 16 na mga bilang kan kasong kidnapping with serious illegal detention na isinampa laban man sa kaparehong grupo kabali na ang nagkapera pang mga pinagsasabing pulis sa kabilugan.
26 na mga kaso ang isinampa sa Korte Parmanda sa pagsasagibo na investigasyon. Ang mga kasong ini ang parte na consolidated cases na Peoples of the Philippines versus Charlie Chuhay. Ang et al. Kasumpay kan mga sinasabing mga parabulang na nawara kan 2021 sa gudnang 2022. Mantang ang mga kasong isinampa sa ibang respondents ang temporaryong ibinasura alagad pwede giraray na buhayon kung may bagong mga ebidensya na isusumitir. Kidnapping with homicide, 10 counts kay Charlie Atong Ang. Asin yaon dyan si Police Lieutenant Colonel Ryan G. Urapa, Roelio Chuduso Borican Jr., Rodilo Anigya Ig, Gisrael Mahilum, Marca Carlo Sabala, Ronquillo Anding, Police Senior Master Sergeant Joey Natanawan, Encarnacion, Police Executive Master Sergeant Aaron Isra Lagahit Kabilyan, Police Master Sergeant Michael Haiktin Claveria, Police Senior Master Sergeant Mark Anthony Aquilo Manrique, Police Senior Master Sergeant Anderson Orozco Abaria, Police Staff Sergeant Edmond Hernandez Muñoz, Police Staff Sergeant Alfredo Oy Andres, Police Major Philip Almedilla, Police Lieutenant Henry Sasaluya, Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz, Police Senior Master Sergeant Barbie Opalia de la Cruz, Police Corporal Angel Joseph Martin, Gisrael Lasartia Mahilum, Iman Kayundan Palye, Julius Tagalog Gumulyon, Police Master Sergeant Renan Lagroso Polhincio. Ang mga ini ang sinampaan kana sambit ng mga kaso sa kaso man kidnapping with serious illegal detention, 16 na count. Yaon dyan isinampa kay Charlie Atong Ang, Police Lieutenant Colonel Ryan G. Urafa, Police Master Sergeant Michael Asitinda Claveria, Rodilo Aniig, Roelio Borican Jr., Police Staff Sergeant Alfredo Oy Andres, Police Major Philip Simborio Almadilla, Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, Police Executive Master Sergeant Aaron Isra Lagahita Kabilyan, Jandos, mga daipan nabibistong mga pulis na kabaliman sa grupo ni Police Lieutenant Colonel Urapa. Sangunyan, pinagalat pa ang magiging kasimbagan kan lado kan mga pinag-akusaran para man sa saindang mga reaksyon. Sa satuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal, sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, ada kampo ni Atong Ang binatikos ana rekomendasyon kan Department of Justice, binatikos man kan kampo ni kan negosyanteng si Atong Ang ani pinaluwas na desisyon kan Department of Justice DOJ na sindaan pinapakasuhan ni inhuli man kan na pagkakasangkot sa mga nawawarang mga parabulang. Sinabi ni Attorney Gabriel L. Villarreal, an abogado kan negosyante, na ana resolusyon na ana bakudang patas inaakusahan na asina ini ana kadakol danin mga labut nakapokus kaya subuot ang resolusyon sa makadudang mga testimonya kan mga testigos na sinda Julia Patidungan. Sabihan kan na abogado kana nasambit ng negosyanteng si Atong Ang, inakusahan man ni Villarreal si Patidugan na nagmamanipula kana proseso para iligtas an sa iyang sadiri. Question kaniya ana mga dai pagbalikan DOJ sa mga panginot na pinagsasangkot sa nasambit ng kaso. Pinaghagad man kan Philippine National Police Criminal Detection and Investigation Group PNP-CIDG naliwat na imbestigaran ang nasambit ng kaso. Magigirumduman na pinakasuhan kan DOJ si Ang asin na 21 iba pa sa kidnapping asin na homicide, ninuliman kan pagkakawara kan nasambit ng mga parabulang.
Sa iba pang detalyes kan mga nagbabagang bareta sa BBS FM Naga, aprobado na kan Senado ang 6.7 trilyones pesos na 2026 national budget sa ikatulo asin huring pagbasa kani igwanin 17.00 na buto para man sa dagos ng maipasar kan Senado ang national budget basado ki Senate Finance Committee Chair Cherwin Gatchalian na anda saro sa mga pagbabago anda pagbawas nin budget sa parte kan Department of Public Works and Highways o DPWH na mababa sa 50 bilyones pesos kumpara sa bersyon kan House of Representative. Dagdag pa kani na lakdang kan gobyerno para man mapababa ang kantidad kan construction materials asin makatipid ang gobyerno nin 50 bilyones pesos pinagsugo man ang budget para man sa sektor kan edukasyon asin man sa parte mismo kan salud na dagdagan makakaresibi ang National Disaster Risk Reduction Management Fund nin pondo nag-aabot sa 14.82 bilyones pesos para manda sa pagsuporta sa recovery in disaster striking areas sa parte kan bilog na Pilipinas. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pakita sa lado nasyonal naghagad nin travel clearance si Davao City First District Representative Paulo Duterte para man magbiyahe sa 17 nasyon gikan sa Disyembre 15, 2025 sagkod ng Pebrero 20, 2026 sa surat na ipinadara sa opisina ni House Speaker Faustino Boye D. Tercero, kanpit sa 1 kan bulan kan Disyembre, sinabi kan Davao Lawmaker na plano kaning magduman sa Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, South Korea, Japan, Singapore, Vietnam, Cambodia, United States, Australia, United Kingdom, Germany, France, Belgium, Italy, asin man duman sa Netherlands kung saan nakaditini anda sa iyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte mapirak na mabiyahe sa kadakol na nasyon. Pinagpayag na sa diring kwarta ang gagastuson kani sa biyahe asin mayong gagamiton gikan sa pundo kan gobyerno. Inagad kaniya natugutan siya na magpartisipar sa plenary session asin mga pagkakaigwanin meeting sa laog kan kamara nin virtual mantang yaon siya sa luwas kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabagang bareta mayo nin anuman na impormasyon ang Philippine National Police o PNP sa kinakamugtakan o tinataguan ngunyan ni Senadora Ronaldo Batu de la Rosa. Sinabi ni PNP Acting Chief of Police Lieutenant General Osia Milencio Nartatis Jr. na daipaninda aram ang kinakamugtakan o tinataguan kan senador asin mayo ininin warrant of arrest para siya dakupon. Inot na digdi ipinagbulgar ni dating presidential spokesperson Abogado Harry Roque na nakaluwas na ang warrant of arrest ni De La Rosa gikan sa International Criminal Court. Alagad sinayumanian kan Department of Justice sa DOJ o pinapaimutikan kan nasambit ng opisina asin kan Department of Interior and Local Government na igwa na sindang kapot-kapot na warrant of arrest ka na nasambit ng senador magigirumduman kabali ang senador sa pinagreklamo sa ICC ninulit ta siya nagserbing PNP chief kan panahon ni dating presidente Rodrigo Duterte kung sa inya ipinagpasulod ang war against drugs. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, pinagsusulong niyan ka na Office on the Ombudsman ada sistematikong mga lakdang asin reforma laban kontra sa korupsyon sa kinakatubang na isyu asin kontrobersiya kan nasyon sa orolay sa parte kan korupsyon tinawando ni Ombudsman Rimulya ang planong mas pakusugon pa ang mahiwas kaning ginigibo. Aminado siya na ana isyu sa korupsyon ana bakong
sa sayuma literal na makakamaray asin na ini ana nakakagadad. Ini kasabay naman ka na nagpapadagos man na wala tuong investigasyon sa maanumaliyang flood control project kanda gobyerno na isabi ana korupsyon kan mga opisyal, kontratista asin iba pang mga sangkot sa mga proyekto na makakatabang kuta na sa oras din kalamidad sa mga namamanwaan. Kon kaya ninhuli kaniya ipinagpahayag kan ombudsman na si Buying Rimulya na nagkapira sa saindang mga estratehiko na gusto nga makumpleto sa masunod na taon na 2026. Inutligdi iyo an modernization o digitalization kanda sa indang opisina para gibuna integrated ang mga sistema kabali naman pati ang paggamit kan teknolohiya asin man AI o artificial intelligence. Gusto kan ombudsman na si Buying Rimulya na pakusugo na ang pagpapasunod kan transparency sa ngunyanda subuot magkatuwang sa nasyon asin sa lado kan gobyerno sa laban kanda korupsyon anda opisina kanda ombudsman. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabaga pang mga barata pa sa lado nasyonal. Liwat na buminagsaka ang kantidad kan na piso laban sa dolyar matapos na mag-abot sa 59.22 pesos ang kada sarong dolyar kasud mang Martes, Disyembre 9, 2025. Ini ang pinakababang grado sa kasaysayan kan na nasyon na naglampas sa dating record na 59.17 pesos kan Nobyembre 12, 2025. Nagpuon na ang taon sa grado na 55 pesos kada sarong dolyar. Luway-luway na nagluya ang piso, ninhuli kan alangkaw na inflation asin makusog na dolyar. Dakulang parte ana padagos na paglangkaw kan interest rates kan US Federal Reserves na nagpakusog sa dolyar asin nagbunga kan pressure kan mga emerging market. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Itinao kan Philippine National Police o PNP ang kabilugan na 10.6 milyones pesos sa 30 mga informants na nagtabang sa pagkakadakop kan 30 wanted criminals sa bilog na nasyon. Ginibo ana sambit na nga event duman sa Camp Krami kung sa ina neresibi kan mga informants an sa indang premyo na nagkabugtak sa parte kan plastic envelope asin nakasulot ana mga ini kan sinasabing full face mask ana mga inita nga ni mana na matawanin proteksyon an sa indang identity basado sa ahensya gikan sa Philippine National Police Intelligence Fund ana sambit ng pundo para mana itao na cash rewards na inaprobaran kan Department of Interior and Local Government o DILG na pagaraman na ang mga naaresto sangkot sa darakulang mga krimen arog kan na murder, rape asin man na homicide. Ang pinakadakulang reward na 5.3 million pesos itinao sa informant na nagtabang sa pagkakadakop kan suspect kan Pebrero 2023 sa wanted sa 7 counts of murder asin 25 counts of prostrated murder. Mantang ang pinakababa na reward 50,000 pesos itinao man sa informant na nagtabang sa pagkakadakop kan suspect sa Kalinga kan Enero 2024 na may double murder charges. Tinawan doon kan PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Milencio Nartates ang importansya kan pakikipagtabangan kan publiko sa pag-resolver kan nasambit na mga krimen asin na digdi tinawanin advice ang mga namamanwaan na padagos na mag-report kan mga importanteng mga impormasyon sa lado kan pulisya.
Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado national personal na nagsungko sa opisina kan National Bureau of Investigation NBI ang kontratistang si Sara Diskaya kan sudma an sa iyang pagabota kasunod naman kan pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. na ipadakop siya sa oras na magluwas na an warrant gikan man sa korte kinakatubang ni Diskaya ang kasong malversation of graft asin mada isinampa duman sa Office on the Ombudsman kasumpay kan maanumaliyang flood control project duman sa parte kan Davao Occidental. Ang proyekto ang nagkakantidad ni 96.5 million pesos asin pinagdeklarang tapos kanda 2022 alagad na pagaramanda na daima na nag-i-exist o mayo man pala natapos na proyekto sa gidibong investigasyon kan CIDJ. Kinulikta ni Diskaya sa mga kumpanya na nakakuha ni na dakulang parte kan flood control contracts kabali an Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Kabali man sa kaso ang nagkaparang mga opisyal kan Department of Public Works and Highways o DPWH na sangkot sa nasambit ng proyekto. Basado kay Presidente dai makaka dulaga sa ustisya ang mga sangkot sa nasambit ng anomalya asin pinaglalauman na maluwas na ang warrant of arrest ngunya na simana ang pahayag asin pag-atubang ni Diskaya sa lado kan NBI kasudma nailing na importanteng lakdang na mas mahiwas na investigasyon laban sa korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura kan gobyerno. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado national. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado national pinag-anunsyo kana Meralco na magkakaigwa ni 0.3557 per kilowatt hour nabawas sa singil sa kuryente ngunya na bulan kan Disyembre. Ninuli ka na kabilugan na rate para sa tarifa sa harong asin magiging 13.1145 per kilowatt hour ang babayadan. Pinagsasabing 71 pesos ang mababawas sa bill kan mga pamilyang nagkukonsumo ni naabuton sa 200 kilowatts hour sa kada bulan. Basado sa Meralco, Vice President asin Head of Corporate Communication na si Ju Saldarriaga, pinaglalauman ninda na makakataw ininin much needed relief urog na ngunyad na paparani na ang holiday season. Pinagpayag kan Meralco ang pagbaba kan singil sa mas hababang transmission charges gikan sa National Grid Corporation of the Philippines asin man mas hababang generation charges gikan sa independent power producers. Ninhuliman ka na nagbabang presyo kada sambit ng gas mas maray na planta dispatch asin pag appreciate ka nasambit ng kantidad nin piso. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pakitangunyad sa lado national. Sa iba pang mga detalyes kan mga barata sa lado national nagasampa ni na prosopuesto nga lay para man maigpit na pagbabantay duman sa parte kan Sierra Madre si Senadora Erwin Tulfo. Ana Senate Bill 1561 na mayubeto na ideklara ang Sierra Madre bilang strict protection zone tangani man na mapugulan ang deforestation pagmimina as inibapang pagraraot gibumad kada nasambit ng mga operasyon basado sa prosopisto solamente nga mga scientific research subsistence use
asin mga indigenous people lang an pwedeng maglaog sa nasambit ng kabukidan. Binatikos kan senador ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa subuot kakulanganin proteksyon sa kabukidan mantang ipinagpaliwanag ni Senadora Loren Legarda na igwa ni 1.357 billion pesos na pundo ang DENR para man sa reforestation o sa parte kan forest protection. Digdi napagaraman na ang Sierra Madre ang sakop kana aabuton na sa 1.4 milyon na hektaryas sa 10 probinsya kana Luzon na inot na nga nagsabing protection laban man sa distroso kan mga bagyo, climate stability asin na biodiversity conservation na digdi sinasabing istaran kan ribo-ribong mga species kan mga tinanom asin ana kabanga ana endemic o digdi makukualang sa parte kan na Pilipinas basado sa senador. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal o lado nasyonal. Sa iba pang barata sa lado nasyonal, may katamtaman na tsansa na bilog bilang sarong tropical depression ang binabantayan na low pressure area sa laog kan na Philippine Area of Responsibility o FAR sa laog kan masunod na 24 oras basado sa monitoring kan State Weather Bureau oring namataan ang nabibilog na raot kan panahon sa distansyang 130 kilometros sa timog kan Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan, kasubagong o kasudmang alas 8 ni na pagkaaga mantang dagos nang nalusaw ang bagyong Wilma sa natatadang partiman kan nasyon makakamati ni na maraot na kamugtakan kan panahon kung sa ina madara ana LPE nin mapananguro na kalangitan asin may pagkuryat nin pag-uran thunderstorm na may o sabay parte kan Kalayaan Island mantang digdi madaraman nin mapananguro na kalangitan na may maluya pang pagbagunas kan uran duman sa Batanes asin man Ilocos Norte. Sa Metro Manila man madara ninda mapananguro na kamugtakan ng kalangitan asin man digdi magkakaigwa kada duros amihan na may isolated light rains sering man ang natatada pang lugar kan Ilocos Region ang iba pang parte kan Central Luzon. Sangunyan inali na muna ang gale warning sa mga seaboard kan nasyon alagad pinapaingat pa man girare ang gabos ninhuli taigwa pa man nin pagbugso kan amihan lalo na duman sa parte kan Northern Luzon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa tuya pang barata sa lado nasyonal, formal nang hinagad ka na opisina ka na prosecutor sa International Criminal Court ICC na pakusugon ang jurisdiction kan korte sa crimes against humanity charges laban man ki dating Presidente Rodrigo Duterte ini sa tao man kan pagkalas kan Pilipinas gikan sa Rome Statute sa 22 na painang brief na kung sa ina digdi ipinagsampa kan Disyembre 8. Sinabi kan na prosecutor na ana mandato kan korte na imbestigahan ang paggadan kan kadakol na mga sibilyan nagdadanay na bilog ninhuli man kan isinagibo na anda legal proceeding antispaman an opisyal na pagkalas kan Pilipinas gikan sa international body ang nasambit na mga dokumentos
ipinagasampa kan na opisina kan prosecutor asin na bilang parte kan kasimbagan sa lakdang legal team ni dating President Duterte na ibasura ang kaso ninuli man kan kawaranda kan jurisdiksyon na pinagagigikanan sa parte kan nasyon kan dating presidente na si Digong. Alagad sa lado kan prosecutors, ipinagpahig na base sa founding treaty kan korte sa Article 127 kan Rome Statute, mayo nin estado ang dapat na mag-discharge ninuli man kan pag-withdraw gikan sa mga obligasyon kan statute mantang ini ang sarong state party asin tinawan doon na dai mapapara ang autoridad kan korte sa mga nakalis na mga krimen sa pagkalas kan sarong estado. Nanindugan man ang prosecutors na nag-ali ang Pilipinas sa irarom kan Duterte administration puon sa statute mantang nagpapadagos ang kampanya subuot sa paggadan. Digdi tinawan doon na dapat panatilion na balanse kan korte ang karapatan kan estado para man mag-atras sa statute asin ang pagiging epektibo kan orihinal na desisyon kani para man maparikas sa treaty para sa proteksyon kan mga namamanuan kani sa huri. Pinaging kaminar kan prosecutors an appeal chamber na ibasura an apila kan depensa o kan grupo mismo ni Duterte asin tugutan na ipagpadagos ang investigasyon manungod man sa war on drugs kan dating presidente kan Pilipinas duman sa International Court. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, kinumpirmar kan Department of Foreign Affairs DFA ang nararaning deportation kan Pilipino detainee na si Gregory Valerio Sorio gikan sa Estados Unidos de America matapos magluwas nin final removal order ang US Immigration Authorities. Basado sa report kan Philippine Consulate General sa San Francisco, nakadetini si Sorio sa Northwest Immigration and Custom Enforcement ICI Detention Center. Maski ngani natawan siya nin legal assistance gikan sa Legal Assistant Fund kan Department of Foreign Affairs, pinagpatibay pa man giraray kan US Immigration Court ang deportation order asin pinagsayumahan kan ICI ang sa iyang kahagadan na magdanay duman sa Estados Unidos de America. Antes kan deportation, minomonitor kan konsulada at salud ni Sorio asin naghagad ni humanitarian consideration para maoktaba ang deportation. Alagad, sigun sa Department of Foreign Affairs, ipinagdeklara na siyang medically cleared. Sinabi kan DFA ang ginagalang ninda ang desisyon kan Estados Unidos bilang sarong sovereign right. Alagad, siniguro ang pagduhol ni natabang Kisorio pag-abot digdi sa parte kan Pilipinas. Tinawan doon kan DFA na padagos kaning puprotiran susuportaran ang mga Pilipino sa ibang nasyon mantang iginagalang ang batas kan host governments. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang barata pa sa lado nasyonal, mayo ni naresibi na impormasyon ang kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte mapadapit sa subot aris warrant na pinagpaluwas kan International Criminal Court ICC laban man kay Senador Ronald Batud de la Rosa. Basado sa abogado ni dating Presidente na si Nicolas Kaupman, bakong logical kung may bagong waranta mantang nakabinbin paman ang apila na nagkikwestiyon sa jurisdiksyon kan ICC sa parte mismo kan Pilipinas. Magigirumduman kaya na kan mayo ipinagparat o ipinagpayag kan depensa ni Duterte na bakong dapat digdi
Imbestigaran kan ICC ang dating presidente ninulit na nag-atras na ang Pilipinas sa Rome Statue. Ginibukan kampo kan dating presidente ang paglilinaw matapos sabiyo ni dating presidential spokesman Harry Roque. Ombudsman ni Susa Crispin Rimulya na igwa ni nagdadanay na arrest warrant laban kay Bato de la Rosa maski ini daipa kinukumpirmar o degdiya daipat pinapailing ang magkakadigong dokumentos. Nainot naman nagsampa si De La Rosa nin urgent plea sa Korte Suprema para man sa temporary restraining order laban sa sinasabing warrant. Tinawan doon ka Nobyembre 11 daina nagpartisipar pa si De La Rosa sa mga sesyon sa laog kan Senado. Nagsayo maman ang grupo kan ICC kan Nobyembre 10 na kumpirmaron ang existent nin warrant. Si De La Rosa nagserbing PNP chief kan degdi nagperma sa Project Double Barrel ang panginot na pulisya sa drug war kan administrasyon kadto ni Duterte kun sain kadakol ang mga piggaradan. An mga barata sa luwas kan nasyon asin man sa kinabanin karawat kabali na ang barata lokal at yan pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ato kang ngunyan sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata na kitang ngunyan sa lado lokal. Sa tuyang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Nagpapadagos ngunyan ana itinataong tabang kana opisina kana SSS. Dakulang kaginawaan daa sa parte mismo kana mga miyembros kana SSS. Anda parte mismo kada mga programa na pinagatod kani sa parte kanda Luzon asin na Bicol Area Division sa mga sinasabing mga trabador na mga Bicolano matapos ini nga makaduol nin kabilugan na 765 milyon na tabang pinansyal sa irarom ka na Unemployee Insurance Benefit Program. Basado iyan kay Edina Samblero ang Vice President kan SSS sa Luzon asin na Bicol Division aabuton sa 51,800 na mga Bicolano ang direktang nakinabang sa benepisyo nga puon pa ka na bulan kan Enero sa gudnang bulan ka na Oktobre sa presenteng taon. Tinawan doon ka nasambit na nga pamayu
kanda SSS sa Bicol Region na magpapadagos-dagos ang pagatud ni mga benepisyo sa parte kan Unemployed Insurance Benefit Program sa mga miyembro sa kan SSS sa interong Luzon asin Bicol Region. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, 51 anyos na tagaduman sa Novaliches, dako pa sa siyudad Canaga, mantang nagkukuanin police clearance. Buyet Paderes sa detalye. Dahil naon kan sarong 51 anyos na taga duman sa Novaliches, Quezon City, nasa prisuan ang bagsak niya patapos na siya pusasan kan mga autoridad kan madiscover kan mga ini na iniigwang warrant of arrest. Sigon sa report, kalakaaging aldaw diyan sa police station 1 kalmadong luminaw ang suspect para magkuaning police clearance. Mantang pigpo-proseso ang dokumento na discovery na inipalan may warrant of arrest na ipiluwas kan MTC 5th Judicial Region sa Bao, Camarnesor para sa kaso reckless imprudence resulting to homicide kung kailid lagos ng inalalayan kan mga autoridad malaog sa karsel. Ang suspect tinubutang makapagpiyansa sa kantilad na 30,000 pesos para sa BBS News. Buhay Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal na katalaan na makaresibin nintig 7,000 pesos na tabang pinansyal ang mga rice farmers sa intirong Bicol Region. Kaanda mga bagong beneficiaryo gikan man sa Rice Farmer Financial Assistance 2024. Basado iyan kay Florentino Obalde, Agriculture Program Coordinating Officer kan Department of Agriculture DE Bicol. Alagad iinuto na muna kan departamento ang pagtaunin tabang duman sa parte mismo kan probinsya kan Albay. Basado sa presenting isinasagibo na pagtaunin mga ayuda sa mga parauma beneficiaryo na duman sa parte kan Albay ang first district na kung saan ginigibo duman sa parte kan Malinaw. Nakatalaan man na ipamudbod ang cash assistance sa third district asin mada ngunya na aldaw sering mada sa aga sa second district gigibon mada kanda Departamento kan Agrikultura sa Bicol. Pwede subot magamit kan mga beneficiaryo ang tabang pinansyal kana nasambit na nga mga parauma ang iba pang mga probinsya sa kanamo na pagkatapos duman sa parte kana probinsya kana Albay. Iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan barata sa lado lokal, Department of Agriculture Bicol formal na pinagbukasan ang sa indang kainut-inuting Christmas Village. Darrell Banya sa detalye. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, inflation sa Bicol buminagal nin 0.6 kan nakalis na bulan kan Nobyembre 2029. Nagbagal ni naabuton sa 0.6% ang inflation rate o paglangkaw kan presyo kan mga produkto asin serbisyo sa Rehiyon Bicol kan Nobyembre 2025. Basado iyan sa ginibong report kan Philippine Statistic Authority PSA sa Bicol. Mas hababa ini kumpara nin 0.8% na na-record kan bulan kan Oktubre 2025. Asinigwanin 3.2% para man sa Nobyembre 2024. Basado sa PSA Bicol, ana panginot na kausa o rason na kana pagbaba kan inflation iyo an mas marikas na pagbaba kan presyo kanda food and non-alcoholic beverages. Kabalin man sa limang panginot na mga commodities na nag-ambag sa inflation, iyo ang restaurants, asin cafes, karne nin orig, renta kanarong,
kahoy asin na panggatong o mga uring sering man nagkapirang mga pelagic fish sa arog kan tilapia mantang na-record man duman sa parte mismo kan Masbati ang pinakahalangkaw na inflation sa Riyon Bicol na uminabot sa 3.0% mantang ang probinsya kan Sorsogon may pinakababa na 1.3% inflation rate. Sa kabilugan ang average inflation rate sa Bicol poon kan Enero sa Nobyembre ngunyan na taon nasa 1.7% basado yan sa payag kan Philippine Statistic Authority PSA Bicol. Alicanta ang report Department of Agriculture Bicol formal na pinagabukasan an sa indang ka-inuting Christmas Village. Daryl Banyas sa detalye. Daryl, woohoo! Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado lokal bilang pagpapakusog kan preparasyon kan mga hobedes panahon kan kalamidad nagtao ang Kiwanis Club ni magayon na mga bags asin man hard hats sa mga estudyante duman sa parte mismo kana sarong lugar sa Kabambangan High School sa probinsya kan Albay. Iyan ang parte kan isinasagibong sarong aldaw na disaster preparedness training na isinagibong kan Kiwanis Club of Bicol katabang ang Bureau of Fire Protection kanda nasambit ng mga para tukdo sa nasabing eskwelahan basado kay Robia Urana, presidente kan Kiwanis Club, nasa 68 nga Boy Scout asin man Girl Scout campers ang nagpartisipar sa nasambit ng training. Ang aktibidad may timang sakuna at paghahanda iligtas ang ating kabataan ang pinagpanginutan ni Lini Gianand asin man Melody Lumbao bilang project chairman. Obheto kani na mas pangpakusugon ang kaarman asin preparasyon kan mga kaakian sa intirong Bicol sa tamang lakdang sa kada igwa nin kalamidad pati naman ang pagdul nin mga importanteng mga kagamitan na pwedeng magamit para sa indang kaligtasan sa panahon nin emerhensya. Iba pang detalyes kan mga bareta balikan ta sa ikatulong pagkakataon si Daryl Banyas. Daryl, kamen. Sa iba pang detalyes kan mga bareta pa sa lado lokal sa satuya pang bareta sa lado lokal. Padagos an pagtaunin onra asin pagbisto kan Social Security System SSS sa Bicol Division nin mga importanteng mga kontribusyon sa mga miyembros kan media sa pagtatao nin pagpapaiwas kan mga information sa parte kan mga kliyente o miyembros kan SSS partikular na and mga miyembros kan media sa parte mismo kan Bicol, Naga asin na probinsya kan Camarines Sur. Iyan sa paagiman kan pinagagibong Media Appreciation Day sa Proxy Hotel Legazpi City kan Sudma Disyembre 9, 2025. Pinagbiristo ang nagkapirang mga miyembros kan media sa party na pagpaparikas kan mga impormasyon bilang katabang kan SSS sa parte kan Bicol Division ngunya na taon ninuli kan epektibong pagsuporta asin pagpapaluwas kan mga programa manungod man sa SSS asin iyan na ibabalangibog sa parte kan mga miyembros kan sinambit ng ahensya. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kanda mga barata sa barata pa sa lado lokal
sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal duman sa parte kana probinsya kana Sorsogon. Aktibo ang Land Transportation Office, Erosin District Office sa isinagibong on-site discussion mapadapit man tangani man na digdi tawanin atensyon ang padagos na dai pagkakasundo sa pagultanan kana CITEX asin kan transport group sa Sorsogon partikular na duman sa 2nd District basado sa LTO pinagtratar una pag-urulayan sa nasambit ng meeting ang posibleng solusyon para man temporaryong terminal kan public utility vehicles asin public utility buses tanganing masiguro ang maray na operasyon asin maiwasan ang pagkakaabala kan mga commuters kabali sa nagpartisipar sa nasambit ng urulay iyo ang mga leader kan transport group asin man kaibanan and mismo na provincial government si SK3 Chief Ani Anchenjes bilang pagpapailing kan na pagtatarbangan sa pagresolba kan mga issue kan na transportasyon sa parte kan nasambit ng probinsya. Padagos man ang LTO sa saindang commitment na suportaran ang mga inisyatiba tangani man na protektaran ang kapakanan kan mga riding publics mantang pinagsisiguro ang pagsunod sa mga nagdadanay na mga layers sa transportasyon sa bilog na probinsya asin Bicol Region. Ang lakdang ini nakapalamad sa bisyon kan presidente na si Ferdinand Marcos Jr. asin na pulisiya kan Department of Transportation LTO sa enterong Kabikulan. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakita kanda mga barata pakita ngunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal and sarong pampasayrong basa ana nasulo sa parte kan Maharlika Highway 47 mga pasayro ang nailigtas man. Nasulo ang sarong pampublikong basa sa may una igwaning 47 nga mga pasayro sa kalabaan kan Maharlika Highway sa Zona 5 kan Barangay kan Matakon duman sa Pulangi Albay kasudma ni na pagkaaga basado sa report bandang alas 5:55 nin pagkaaga nagpuon ang kalayo sa walang parte kan na hurian na parte kan gulong kan Higer bus sa isinagibong investigasyon kanda Bureau of Fire Protection nagluwas na naga-overheat ang brake system na naging kausa kan marikas na pagkuriyat kan kalayo sa nasambit ng gulong. Marikas na nagrespondi ang Bureau of Fire Protection na duman sa nasambit na lugar asin mga pagtaraid ng mga istasyones tanganing magabugtaka nin area security asin traffic management and PNP Pulangi idiniklara ang fire out bandang alas 6:20 na nin pagkaaga. Mayo man na pabarata na nalugadan o nakulugan asin ligtas ang gabus na mga pasayro. Padagos man na kakarkulukan na Bureau of Fire Protection na ang kabilugan na kantidad kan na distroso kan sinambit ng bus na pagsasadiri kan FA Twin Hearts Transportation ana nasambit ng kalayo o pagkakasulukan bus entirong tuminupok sa nasambit ng bus. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata pa sa lado lokal. Sa datos ngunyan kanda DOH sa parte kan na Bicol nakapag-record ni naabuton sa 61 mga fire-related injuries kan taon na 2024 sa riyon. Ini ang ipinagapaluwas na pahayag nangyari sa ginibong press conference sa ANA BID
sa parte mismo kan opisina regional kan na DOH gikan sa bilang na naputukan ni na mga paputok nanginot ana probinsya kan na Camarines Sur asin igwayan nin 31% pigsundan iyan kana Albay na igwanin 25%, asin an Camarines Norte may 18%. Basado sa DOH Bicol CHD naglangkaw nin 24% an firework related injuries kan taon na 2024 kumpara kan taon na 2023 nin huli kana mga nangyari na naputukan kan nakalis na taon nin mga firecrackers o fireworks na nag-abot sa bilang na 61 sa parte kan na Bicol Region. Ngunyan anda DOH padagos ang kampanya na iwasan ang napaputok kana mga firecrackers tanganing makalikay sa anuman nakatibaadan. Ada DOH padagos manda sa pakikipagkoordinar sa opisina kan Bureau of Fire Protection tanganing digdi matauan na atensyon an paglangkaba kan paglangkaw kan mga persona na kung sain digdi apektado asin napuputukan ni mga fireworks. Sa iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata na kitangunyan sa luwas kana nasyon. Sa tuyang barata ngunyan sa luwas kana nasyon dumanda sa parte mismo kana South Korea. Tulos nagpaluwas ni an South Korea tulos nagpaluwas asin na pinalayas ana mga eroplano kan China asin na Russia na nakalaog sa saindang air defense. Nagkumahog ana South Korea matapos ana paglaog na sa saindang air defense zone an mga eroplano kan Russia asin man kan China. Tulos na pinag-alalayan kana sa indang mga jet fighters an mga fighter jets kan China asin Russia paluwas sa indang air defense zone. Nasa 7 Russian planes, 2 Chinese planes ana nakalaog sa parte kan Korea Air Defense Identification Zone o CADIS. Marikas man sindang nakaluwas asin mayo nin na-record na breach of territorial space. Permi kaya na nagsasagibo nin military exercise ang Russia asin China duman sa parte kan Korean Peninsula. Sa tuyang barata ngunyan sa kinaban nin karawat o bareta sa sports. Alangkaw ana kumpiyansa kana tennis team kana Pilipinas na masabak sa 33rd Southeast Asian Games duman sa Thailand nin huliman kana pagsabak ni Alex Ila. Nanginot si Ila na naging flag bearer kay banan si volleyball star Brian Bagunas sa opening ceremony kan torneo sa Southeast Asian Games duman sa nasyon kan Thailand. Ninuli kan pag-iba o pagbali ni Ila naglalaom ang tennis team kan Pilipinas na makakahakot pa sinda nin mas kadakol pang medalya. Target ninda na malampasan ana sarong gintong medalya na sa indang nakuha kan 2023 SEA Games. Sinabi ni ELTA Secretary General and Nabuta City Mayor John Ray Chanco na sarong orgulyo para makaibanan si Ila kaya digdi grabe ana preparasyon kanasambit ng torneo. Kanda taon na 2021 SEA Games, digdi naghakot lang nin tulong bronzeng medalya si Ila. Nagkapera sa mga miyembros kan tennis team kan Pilipinas, iyosinda Rick Olivares, Alberto Lima, Alexa Milyam, Francis Alcantara, Robin Gonzales, Shaira Rivera, Tinil
Madis Steffi Aludo, asin si Arthur Craig Pateno Gabusian, Team Cantinis kan Pilipinas na masabak duman sa Southeast Asian Games o SEA Games sa parte ka nasyon kan Thailand. Ang atugang iyanan kat teripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa ito pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin, bendisyon kan mala Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:08. Mga tugang marina aga po sa Indogabos, ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Suspek sa paggadaan sa duwang magtugang na di Binagrasya sa Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City, gadan na. Asa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, amay na pamasko itinao kanda local government kanda Banwaan kanda Ragaya Camarines Sur. PNP nagapatanid sa mga kawatan sa panahon kanda Christmas rush. Sarong SUV nahulog sa parte kana Kalabanga minama sa sarong-harong. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, bangkay kanda suspek sa paggadan sa duwang magtugang na di Binagrasya dyan sa Barangay Concepcion na Pequeña, kinumpirmar kan ama kaini. Iyan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at siya na pagkatapos po ni Pagirumdum. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.
Ang atugang maray na aga ko si Jonel Cuba sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal sarong bangkay nin lalaki ang nako kasudbang alas 8 nin pagkaaga sa baybayo na parte sakop kan Barangay Castillo duman sa Banwan kan Kabusaw, Camarines Sur. Basado sa report kan Kabusaw Municipal Police Station sa paagiman ni Chief Police Captain Albert Hubin, maputi asin na payat ang nailing na gada na persona duman sa parte kan baybayon kan Kabusaw, Camarines Sur kun sa ina ini tulos na nagkasibuta ang mga miyembros kan PNP kan sinambit na banwaan asin tulos-tulos nagpasiring sa nasambit na lugar tanganing imbestigaran ang sinambit na insidente. Tulos man na pinagkuha kan mga miyembros kan PNP anasambit na bangkay asin ini pinagdara sa parte mismo kan sarong punerarya dumanda sa banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Mientras tanto, kasumpay kada sambit na barata ang ama kan suspect sa Dibinagracia double murder case uminagad ni natawad sa pamilya kan mga biktima. Sinabi kaniya maski gusto manindang magpasiring para makidumamay sa pamilya kanda magtugang na Dibinagracia na brutal na pinaggadaan kana sa indang aki na si Marpy Hupansya. Dain na subuot magigibo ninda ninulita na mamati ninda ang kaanggutan kanda mga kapamilya kaniya na kung sa ina itinutudok dong suspect sa krimen. Iyo mismo anda sa iya nga aki sigun ki Senyor Mario Fancia. Anama ka na suspect na dali-dali nga nagpasiring duman sa parte mismo kana banwaan kana Kabusaw, Camarines Sur. Tangani manda na makaabot asin kana maaraman niya ana report na may nako ang lalaking bangkay na subuot iyaon sa parte kan Pampangkan Sitio Bilyasan, Barangay Castillo, Kabusaw, Camarines Sur. Kaibanan kana ama kana suspek nagkaparang mga miyembros kan Naga City Police sigun sa gurang na ofansya o anda mismo na ama kana suspek anda postiso anda sulot na bado asin na singsing na sulot kan na biktima ana subuot pagsasadiri kan sa iyang nawawarang aki. Sa pahayag kanda ama kana suspek sinabi kani na para masiguro na siyang iyo ana sa iyang aki maray subuot na halato na ana DNA test na nakuha sa bangkay. Sigun sa gurang na upansya gusto niyang magpasiring duman sa lugar kaan mga biktima maghagad nin tawad sa pamilya na nagadana na magtugang alagad aram niya na anggot na maray ana pamilya kani urog na ana aki kaning responsable sa makateritristing krimen sa parte mismo kan siyudad kan Naga. Anako ang bangkay duman sa parte mismo kanda Kabusaw ang mga sulot na bado singsing asin postiso kanda biktima sinasabing ini pagsasadiri subuot kan sa iyang aki sabi paman kan ama kanda suspect. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal kinumpirmar kana pamilya ni Marpy Hupansya na siya ang lalaking nako ang gadan kasudma duman sa baybayon kan Barangay Castillo, Kabusaw, Camarines Sur. Saro sa mga naging basiyad ada sulot na singsing na kapariyong singsing ni Claudette Jen de Benagracia maging ana sulot kaning postiso. Isinairarom na sa DNA testing ada bangkay tanganing masiguro na ini ang pinagahanap na suspect antis na isairarom sa cremation. Si Hupansya iyo ang panginot na suspect sa makateritristing paggadaan sa magtugang na de Benagracia sa parte kana siyudad kana Naga.
Ta iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. CCTV camera nahiling na an importansya sa nangyaring krimen digdi sa laog kana Syudad Canaga. Buyet Paderes sa detalye. Dako lang tabang ang itataukan CCTV camera sa mga autoridad sa indang pag-imbestigar sa anuman na nangyaring krimen sa palibot o rugnakan ang pagdadan sa magtugang na Claudine Asinmay kung saan nakakuraw ang saro sa biktima kung si isa ang suspect na nadamog sa CCTV camera. Sigon kay Mayor Lene Robredo, naka-equal dapat nagagana ang mga CCTV camera para kung igwang arog kailing pangyayari, madali ang pagresolba sa krimen. Alagad igwang mga barangay gisan nagan na igwang problema ang CCTV na naraot ka nakaaging kalabidad. Katakod kay ni si punong barangay Ason Peña Flor ang nagsabi na igwaman arog kailing problema sa endang barangay kung kaya mas pinakusog nila ang pagronda aldaw man upang gikan mga barangay tanod pati ng pag-implementar kan curfew. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. May pinagwalat na surat anda suspect sa iyang pamilya. Ipinagapayag nilalaman na kanda nasambit na nga surat o mensahe na ipinadara kay Maripio Pancia tugang kana suspect na matua si Opancia, 35 anyos, ada panginot na suspect sa paggadanda sa magtugang na sinda Claudette Jane asinda Kayla Mi de Benagracia kan barangay kan Kutmo San Fernando Camarines Sur nakuha anda sa iya o ansinda nga lawas kan Disyembre 7 sa barangay kan Concepcion Pequeña Naga City. May hiling sinasabing ipinagpayag ni Hufansya kung sa inako subot kani ang paggadana sa iyang live-in partner na si Claudette asin ang tugang kani basado sa mensahe ginibo kaniya anda nagibo kaniya ninuli ka na pagsayo masubuot ni Claudette na digdi wakasan ana sa indang relasyon iyada sa tao ka na binanggit kaning matinding pag-aatubang kan depression asin mana anxiety nagagad man ini nintawad sa iyang mga magurang para sa nagibong krimen nakapalaman sa surat uya. Ate, sorry sa lahat. Siguro pag nabasa mo to, wala na ako. May mabigat akong kasalanang nagawa. Napatay ko si Jane at kapatid niya. Sa sobrang galit ko kaya nagawa ko yun. Di na kinaya, depression, anxiety, and stress. Maghihiwalay na kami sana ni Jane. But still, ayaw niya na talaga. Nagawa ko lahat yun dahil ayaw ko na wala sila sa akin. Sobrang selfish ko. Alam ko walang kapatawaran. Ginawa ko. Mahal ko kayo ate. Ate, kayo na bahala kila Ate Mariel, Ila at Biboy. Malamang si Sean at Scott kukunin yan ng pamilya ni Jane. Paingi ako ati ng tawad kila papa saka mamati. Dai ako naging maray na aki ninda. Nagtatao lagi ako kasusupgan sa pamilyata. Pinirit ko magrani sa Diyos pero talaga iyo ini destiny kan buhay ko. Dai ko kinaya ang depression, stress, anxiety. Iyan mga tugang ana minsay o surat na pinagawalat kana suspect sa iyang tugang na matua kon sa inako kani ana paggadan sa magtugang na Divina Gracia sa Concepcion Pequeña, Naga City. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal ko onontan linya magali ki Daryl Banyas. Daryl, kamin. Saro sa mga programa
programa kan gobyerno provincial sa pamamayo ni Governor L.D. Villafuerte. Iyo ang pagkanood kan mga jóvenes kung kaya naglansar sa paagi ni sarong scholarship katuwang ang Southeast Asian Institute of Computer Technology o ang CICT para sa 3-year diploma para sa hotel services, asin man restaurant management. Sakop kan scholarship and libreng training, asin man assessment na mautmuldehon ang mga estudyante sa mga kaaraman na kaipuhan sa nagdadakulang industriya kan hotel, asin man hospitality services. Sigon sa CICT, bukas ang sinabitang programa para sa mga kwalipikadong aplikante na Filipino citizen, K-12 graduate, asin man ALS graduate, o kaya lumang basic education curriculum graduate, 2015 pa ibaba. Kung employed asin preparadong mag-adal, nindagos-dagos sa loob ng 3 taon. Ang mga kinakaipuhan na tiyo ang original na PSA birth certificate, Form 138 o 137, high school diploma, kaibahan naman sa pedasong 1x1 picture, ini formal attire, igwan kwelyo asin man white background. Mawat kan programa na iandam ang mga scholars para sa real world technical competencies, asin man mas maiwas career opportunities sa hotel, asin man restaurant industry. Para sa kaputan, pwedeng sa Camarines Sur Trade Center na makukuha digdi sa BMC Road, Panganiban Drive, digdi sa Syudad Mitnaga. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyan, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinaimutikan ka na kan suspek sa Divina Gracia Sister Slay case na nagagamit ni droga ana sa iyang aki na si Mar. Sigun sa ama kaning si Mario mayo nin ano man na bisyo an sa iyang aki asin sa harong sana sa katrabaho lang and perming ginigibo kani iyan kontra sa sinasabing pagtubod ni Kapitan Francis Mendoza kana Barangay Concepcion Pequeña kung saan nakaistar ang pinagtubudan na suspek sa magtugang na pinaggadan na sinda Claudette Sinman Kela sa nasambit ng lugar sa lado man ni Mendoza sigud na sa nagkapirang nakaistar sa sinambit ng lugar sa barangay kan San Antonio, parehong barangay nagagamit daa subuot si Mar kan illegal na droga. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado lokal, naka-heightened alert ang Philippine National Police PNP sa nagkapirang aldaw antes ang Pasko bilang preparasyon sa pinaglalauman na pagdagsa kan mga parabakal sa mga mall asin iba pang mga matataong mga lugar. Nagpuon na ang extended mall hours asin midnight sales gikan sa kan nakalispang simana. Iyan tanganing pakusugon kana pulisya ang seguridad sa mga panginot na mga lugar. Basado ki Pulis Major Louis Ordonez ang OIC kana NCPO PIS o Station Number 5 degdi madagdag ni na police deployment afera kan regular na fuerza kaibahan ang pagbugtag kan na police assistant desk, mobile patrols, asin foot patrols, orog na sa kada banggi. Naghagad manintabang ang pulisya sa mga barangay bilang force multipliers tanganing magdanay ang karahayan kan kapalibutan na asindakulang commercial centers. Padagos man ang law enforcement operation kan Philippine National Police o PNP laban sa illegal na droga asin sugal. Urog na ngunyan na nag-uurulian ang nagkaperang mga individual nasa sa indang mga watchlist. Naka-full alert man ang intel operatives asin ang robbery and thief units mantang may nakatagamang covert duties asin shifting schedule para man maiwasan ang insidente ni na pandurukot budol-budol asin iba pang klase ng krimen. Nagpagirumdum ang pulisya sa publiko na maging maingat sa personal na paggamit, magdanay na maging alerto, iwasan ang magdara nin mga mamahalon asin magarbong gamit na iyo ang target kan mga kawatan.
piga tawan nin mensahe asin advice an mga parabakal na siguradod na may mawawalat na bantay sa kada arong kapag sinda an nagruluwas. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalles kanda mga barata kita sa lado lokal. Paano ni kaugmahan asid paano intiro nga nag-uuruulanto ang Children Congress 2025 na pinagagibo kay banan ana dating care teachers, parents, asin mga daycare student gikan sa 38 nga barangay dumanda sa partibismo kanda banwaan kana Ragay Camarines naghandog kaya nin holiday snack, t-shirt asin sarong chicken joy sa kada aki sa tabang kana suporta ninda Congressman Huribata, sering mada Mayor BGH sa Uribata, kanda banwaan ka na Ragay Camarines sa nangyaring daycare student day. Digdi ang mga paratukdo, asin mada anda mga estudyante kan 38 barangay kana banwaan ka na Ragay Camarines intirong pinaugma ni Mayor BGH Uribata asin man ni Congressman Huribata asin pigtarawan an mga ini nin mga regalo sering man an mga aki tinawan nin mga chicken joy na intiro nang nag-urugma asin nag-uruulanto barasog an mga kaakian. Ta iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, dai talaga naguuntok an amay na pamasko kanda lokal na gobyerno kanda banwaan kanda Ragay Camarines nagkapira na naman na mga lugar o barangay anda pinanginutan ni Mayor BGH kanda banwaan kan Ragay Camarines kung sa ina an mga ini tinawan nin panghanda sa saindang Noche Buena sa maabot na pizza 24 ni na pagkamanggi dara-dara ana abuton sa 538 na spaghetti packs. Kompleto na iyan asin igwapa ni na daradarang 303 na mga sinasabing bagas na kung sa ina anda mga ini tigli 5 kilo na ipinagpamudbud an dinumanan kasudba. Pagkatapos kanda children party dumanda sa barangay kana Lanipga, Kawayan, Agao, Patalunan kung sa ina digdi personal na itinao ni Mayor BGH anda sa iyang amay na pamasko sa mga residentes kan sinambit ng barangay. Entirong naugma ang mga residentes kan maresibi ana amay na pamasko sa sainda kasudma ni BGH. Iyan sinabi ka na nasambit ng alkalde na mag-iiraba-iba ana banwaan ka na Ragay Camarines para isulong ang sinasabing better, greater, and happier Ragay Camarines. Ang atugang iyanan kat teripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Natugang ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugod ang biyaya pating bendisyon kan malito. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.